Nababahala na po ang mga driver ng pampublikong transportasyon na baka wala na silang kitain dahil po sa big-time price hike sa mga produktong petrolyo dahil sa patuloy po na gyera sa pagitan ng Iran at Israel at ngayon sumali pa po ang Estados Unidos. Sa kabila nito, napakiusapan naman ng Department of Energy ang mga oil player na utay-utayin nilang itong pagpapatupad po ng taas presyo sa produktong petrolyo. Pero ito naman, halos magkasunod na ipatutupad bukas at sa Huwebes. Alamin po natin ang ibang detalye sa report ni Erlo Bringas live. Erlo. Ali, matapos yung anunsyong may taas presyo sa mga pangunahing produktong petrolyo, ito sa isang gasolinahan na nasa aking likuran dito sa Quezon City, kahit malakas ang ulan, may mala blockbuster ang pila dito ngayon para magpa-full tank na yung mga kababayan nating mga motorista. Pero ang tanging numero unong nangangamba dyan sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo ay yung mga kababayan nating tsuper na nag-aalala na kapag sunod-sunod yung pagtaas ng presyo, lalo na ng diesel, baka wala na silang kitain pa. Nagbabadyang muli na namang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo matapos pa rin ang epekto ng nagaganap na tensyon sa pagitan ng bansang Israel at Iran na sinabayan pa ng pag-atake ng bansang Amerika. Sa mga nakausap ng Net25 News na mga tsuper, kanya-kanyang pangambang ilan sa kanila sa muli na namang bantang taas presyo ng diesel. Kabilang dyan ang mga jeepney driver na umaasa na lamang sa araw-araw na kinikita bilang pantustos sa pangangailangan na mukhang maapektuhan pa dahil sa taas presyo ng produktong petrolyo. Malaking bagay po kasi yun. Malaking bagay din po yung pagtataasan po nila. Ang hirap na ng biyahe namin, tapos tataasan pa. Malaki po bawas sa kita namin. Dapat talaga, kabawasan din sa kita ng mga driver. Kaya dapat dun, pa-piso-piso lang dapat ang dagdag. Ang iba namang PUV driver, kanya-kanya namang suwestyon at opinyon sa pagtaas ng presyo. Hiling ng ilan sa kanila, bigyang pansin naman ang kanilang pangangailangan. Sa hirap na ng biyahe dito, ba't magtataas pa sila? Ang dapat nang gawin nila dyan, kung magtataas po sila, taasan din po nila kahit konti yung pamasahe. Napakahirap po ng biyahe, tapos talong tumaas yung diesel natin, nahirapan na kami kumita. Bagay sa amin yung mawawala na yun. Ang taxi driver na si Mang Calixto, malaki raw mababawas sa kanyang kita na halos katumbas na ng pambili ng pagkain ng kanyang pamilya sa isang araw. Pahirap na sa akin. Kasi dito, ngayon pa lang hirap na kami sa masyado mataas na ng gasolina, lalo pa yung 5 piso. Dahil dyan, tuloy ang big-time oil price hike sa oil products na epekto ng walang humpay na palitan nga ng bomba ng Iran-Israel na sinabayan din ng missile attack ng Estados Unidos. Pero pinawi naman ng ahensya ang pangamba ng mga tsuper dahil hindi ito magaganap ngayong linggo. Makaraang mapapayag ni Energy Officer in Charge Sharon Garin ang mga independent oil player na i-waive ito at maging utay-utay munang malaking dagdag presyo. Habang ang dalawa sa Big Three na Petron Corporation at Philippine Shell ay imumungkahi pa sa kanilang management. Nagbigay linaw naman ang Department of Energy sa ikakasang price adjustment ng mga oil company ngayong linggo. Ayon sa DOE, magsusumite rin ang mga oil company ng kanilang implementation scheme. Sa gayon, wala pang impormasyon sa mga oil industry sources, lalo na ang ilang malalaking kumpanya kung magkano ang itataas nilang presyo ng produktong petrolyo. Pero tiniyak nila sa DOE na susundin nila ang mismong panukala nito na gawing mo ng utay-utay ang pagtaas ng presyo. Hali mula doon sa unang anunsyo ng halos 5 piso na posibleng taas presyo sa produktong petrolyo ay nag-anunsyo yung mga oil companies na ito yung una bukas po June 24 alas 6 ng umaga ay posibleng magtaas ang gasolina ng piso o 1.75 kada per liters, ang kerosene ng 2 peso and 40 centavos ng kada litro, habang samantalang ang diesel 2 pesos and 60 centavos kada litro. Naglalaro din sa nasabing price range yung iba pang mga oil companies na magsisimulang magtaas bukas. Gayon din sa June 26 yung sa araw ng Huwebes ay kaparehong senaryo din yung gagawing pagtaas. Patuloy na mga
inaayos naman ng LTFRB yung fuel subsidy program para makapagbahagi na rin doon sa mga driver na posibleng maapektuhan nitong pagtaas presyo ng produktong petrolyo. At yung piso na dagdag naman doon sa pasahe ay wala pa tayong balita sa ngayon at pinag-aaralan pa rin yan ng LTFRB. Ali. Okay, so yung palang bukas na nababalita na mahigit 5 piso kada litro, I think nasa 5.20 kada litro ng diesel, ay yung sinasabing commitment na utay-utayin. So bukas hindi tuloy na yung buong 5 piso kada litro ang ipatutupad. Yes, Ali, kanselado daw muna yan, pero may taas presyo pa rin bukas, hindi na ganon na 5 piso. So, yung parang kumbaga first tranche, second tranche, hanggang sa makuha nila yung dapat na taas presyo. So, utay-utay niya na mga oil companies base ng, dahil nga rin doon sa pakiusap ng Department of Energy, dahil nga napakalaking effect niyan, Ali, kung ipapatupad ka agad-agad ng isang bagsakan sa mga jeepney driver at mga driver nga ng pampublikong transportasyon, Ali. Oo. So kung tagumpay sila dito sa pakiusap nila dito sa mga oil company na utay-utayin itong oil price hike, kamusta naman yung pakiusap din ng dagdagan itong mga diskwento, yung fuel discounts na binibigay din sa transport sector? Well, Ali, sabi ng LTFRB ay kanilang sisiyasatin din yung listahan kung sino yung dapat na mabigyan o may kapabilidad na mabigyan ng fuel subsidy. Kasi kailangan nilang iskan maigi yung paniwagong listahan from jeepney operators. Baka may nabago na ron, yung iba baka hindi na driver at mabigyan pa ng subsidy nga na tinatawag na yan. Pero i-anunsyo ng LTFRB kung kailan nila i-roll out yan ngayong linggo nito hanggang sa mga susunod na linggo para nagsaka makatulong na rin doon sa mga jeepney driver na posibleng maapektuhan nitong oil price hike, Ali. Ang ayuda na yan ay sisipa yan, Erlo, kapag pumalo sa $80 per barrel, ano, ang presyo ng krudo. Kasalukuyan yata nasa humigit kumulang $75. Pero sa ginawang pag-atake ng US, mukha yatang maaabot kaagad itong $80 per barrel. Saka pa lang sila magbibigay nitong kanilang fuel subsidy. Tama ba, Erlo? Yes, Ali, pero ang pinangangambahan nga nung ating mga tsuper, wag na sanang matuloy hanggat maaari yung pagtaas presyo dahil malaking adjustment na naman yung kanilang gagawin at kumbaga domino effect yan at maapektuhan din yung ating mga commuter na araw-araw na gumagamit ng pampasaherong sasakyan, Ali. Okay, maraming salamat, Erlo Bringas. Nag-uulat live